Sa unang araw ng klase, humihingal na dumating si Serena sa may gate. Nakita niyang madaming nagkukumpulan na mga estudyanteng babae, sa harapan nito. Hay! Buti na lang hindi pa ako late. Ano kaya ang pinagkakaguluhan nila dun? Unti-unting lumapit si Serena sa mga estudyante. Nakita niya ang magarang itim na sasakyan na nakapark sa harap ng gate, at dahan-dahan itong bumukas, at sabay na lumabas ang napakagwapong estudyante. Sabay-sabay na nagtilian ang mga estudyanteng nandun. Hi Leo, ang gwapo mo talaga. Hi Leo, hi Leo, wika ng iba. Siya naman ay kinilatis ang lalaking estudyante na pinagkakaguluhan. Lumabas ang lalaki sa kotse. Mukhang mayaman ito, matangkad, malinis manamit at gwapo nga. Pero sa isip-isip ni Serena, di naman masyadong gwapo. Ang ibang estudyante ay nagbibigay pa ng mga love letters at mga regalo kay Leo, pero hindi ito pinansin ni Leo, tuloy-tuloy lang ito sa paglakad, at nakita niya si Alfred. Agad niya itong tinawag. Fred, sigaw ni Leo. Oy pre, magiliw na bati nito at sabay na silang naglakad, at pumasok sa room. Si Serena naman ay patuloy na rin sa paglalakad, at agad na hinanap ang kanyang classroom at agad niya itong nakita. Pumasok siya sa room, nabigla naman siya, dahil napatingin sa kanya ang mga kaklase niya, para bang inuusisa ang buong pagkatao niya. Tumingin-tingin siya sa paligid para humanap ng mauupuan. Nakita niya ang isang bakanteng upuan na malapit sa gilid ng bintana, agad siyang lumapit dito. Napansin naman niyang nagbulungan ang mga kaklase niya, nang makitang uupo na siya sa upuan. Hala grabe siya, sabi ng isang estudyante. Hay, hindi na nahiya, sabi naman ng isa. Nagtaka naman si Serena, sa narinig nito. Ano bang problema nila, bakit ganun sila makatingin? Bulong ni Serena sa sarili. Inilagay ni Serena ang bag niya sa kanyang upuan. Habang naghihintay ay kinuha niya muna ang cellphone niya. Nabasa niya ang text ng kanyang mama. Iha, magkita naman tayo kung meron kang oras, may importante akong sasabihin sa'yo. Habang binabasa iyon ni Serena ay biglang, Miss, upuan ko yan. Tumingin si Serena sa lalaking nagsalita, na nakatayo sa kanyang harapan. Nagulat siya nang makita, kung sino ang nasa harapan niya. Siya yung lalaking pinagkakaguluhan kanina sa labas. Ha, nauna ako dito Sagot naman ni Serena. Shek, sagot ng lalaki at agad nitong kinuha ang bag ni Serena, at hinagi sa lapag. Nagulat naman si Serena sa ginawa nito, at agad siyang tumayo at kinuha ang bag. Si Leo naman ay dahan-daang umupo sa kanyang upuan. Naiinis na bumaling ulit si Serena sa upuan, at kinompronta ulit si Leo. Bakit mo hinagis yung bag ko? Ako ang nauna dito, galit na wika ni Serena. Subalit si Leo ay tinitigan lang siya mula ulo hanggang paa, simpleng babae lang ito para sa kanya. Pagkatapos ay hindi na niya ito pinansin, tumingin lang siya sa labas, at hindi man lang siya inimik. Kasabay niyon ay dumating na ang kanilang teacher. Okay class, you may take a seat. Wika nito. Pagkarinig ni Serena sa sinabi ng teacher ay umupo nga siya, pero sa mga hita ni Leo. Nagulat ang buong klase, at nagbulungan ang mga ito nang makitang nakakandong siya kay Leo. Bakit siya kumandang kay Leo? Ang kapal ng mukha talaga, kabago-bago Nakakahiya siya. Narinig iyon ni Serena, at napatingin din siya sa teacher niya, na nakatingin sa kanya. Narinig naman niyang, huminga ng malalim si Leo. Na-realize naman ni Serena, ang mga bulungan ng mga kaklase niya. Sa pagkapahiya ni Serena, ay dahan-dahan siyang tumayo, at humanap ng ibang upuan, nakita niyang may bakanteng upuan sa likod ni Leo, kaya dali-dali siyang umupo dito. Ano ba yan? Ano bang ginawa ko? Nakakahiya, tanong ni Serena sa sarili. Nakahingang maluwag si Serena, nang matapos na ang klase. Nakita niyang nag-aayos na ng gamit si Leo, natakot siya na baka kumprontahin siya nito, kaya agad siyang nagtakip ng notebook niya nang tumayo na si Leo. Hey, miss, anong ginawa mo kanina? Tanong ng kaklase niyang babae. Dahan-dahan naman niyang ibinaba ang notebook sa mukha, nakita niyang may 3 babae na nakatayo sa harapan niya, at nakita niyang papalabas na si Leo sa room. Ha? Tanong ni Serena sa mga ito. Hindi mo ba alam yung ginawa mo? Sa Leo ko, wika ng babaeng kaharap niya, na makapal ang makeup nito. Leo mo, panigurado ni Serena.
Oo, Leo ko. Dahil bago ka pa lang dito, sa uulitin wag na wag mo nang lalapitan si Leo o kakausapin. Dahil kapag inulit mo pa ang panlalanding ginawa mo, ako ang makakalaban mo. Wika ni Charmy. Biglang tumayo naman si Serena. Teka, hindi ko siya nilandino. Sabi ni Serena. E ano tawag mo dun? May pak-andang kondong ka na. Wika ni Jenny. Kami nga matagal nang may crush kay Leo, ni dulo ng daliri niya, hindi pa namin nahawakan. Tapos ikaw, wika ni Laika. Siguro may gusto ka kay Leo. Wika ni Jenny. Ha, wala akong gusto dun no. Kung gusto nyo, inyong-inyo na ang Leo nyo. Pagkawika ni Serena ay agad niyang dinampot ang bag niya sabay umalis na. Pumunta siya sa kantin para bumili ng pagkain, napansin niyang pinagtitinginan siya at pinagbubulungan. Hindi lang niya ito pinansin, inilapag niya ang kanyang tray na may pagkain sa may bakanteng lamesa at umupo dito. Habang kumakain ay naiinis na napahinto si Serena, habang bumubulong sa sarili. Bakit ba, adik na adik sila sa Leo na yun? Maputi lang yun at matangkad Maya-maya pa ay nakita niyang papasok si Leo, at isa pang kasama nitong lalaki sa kantin. Agad naman na nagtama ang kanilang mga mata. Sabay silang nagulat. Agad namang nagbawi ng paningin si Leo, at tumungin sa mga pagkain na order nila. Shucks! Speaking of the, wika ni Serena. Agad nang tinapos ni Serena ang kanyang pagkain, at umalis na sa kantin. Napansin naman ito ni Leo, at sinundan siya ng tingin. Hey! Titig na titig ka ah. Yun ba yung babaeng kumandang sa'yo kanina? Pang-asar ni Alfred. Ngayon lang may babaeng sinungitan ako. Sagot ni Leo. So ibig sabihin may isang babaeng hindi tumalab ang magic charisma mo. Wika ni Alfred. Magic charisma ka dyan. Kumain na nga lang tayo. Yaya ni Lay. Sa wakas ay uwian na, wika ni Serena sa sarili. Napatingin ulit siya kay Leo na tumayo, tinitigan naman siya nito ng masama at dumiretso na sa paglalakad papalabas. Kala mo kung sino, wika ni Serena. Inaayos na ni Serena ang mga gamit niya, na may kaklase siyang lumapit sa kanya. Hi, Serena right? Tanong nito. Nakangiting wika nito, simple lang ito at nakasuot ng salamin. Oo, sagot niya. I'm Joyce, nakangiti ito at nakipagkamay sa kanya. Pauwi ka na rin ba? Tere sabay na tayo, yaya nito sa kanya. Sige, nakangiting sagot ni Serena, at sabay na silang naglakad papauwi. So, transferi ka pala. Bakit ka nag-transfer dito? Tanong ni Joyce sa kanya. Kasi lumipat na kami ng bahay, sagot ni Serena. Ganun ba? Pero kilala mo talaga si Leo. Asi sa ulit nito. Hindi ko siya kilala. Wika ni Serena. Ganun ba? Alam mo ba halos lahat ng babae at mga bakla dito, may crush sa kanya, nakangiting wika ni Joyce. So, ibig sabihin pati ikaw may crush sa kanya? Tanong ni Serena. Tumango si Joyce habang nakangiti. Oo, alam mo simula ng first year high, crush ko na si Leo. Halos lahat ng babae nagkakandara pa sa kanya. Tingin niya pa lang parang hihimatayin ka na. Nagbigay din ako sa kanya ng love letter dati sa locker niya, kaso binasura lang niya. Kaya nga nakakalungkot, kasi graduate na tayo, hindi ko na makikita si Leo. Malungkot na sabi nito. Hayaan mo na yon si Leo, marami naman iba dyan no. Sigurado, may makikita ka pang mas gwapo kay Leo. Sagot ni Serena. Hindi ko kayang kalimutan si Leo. Umaarteng iiyak ito. Hay nako, sige na mauna na ako, parating na yon bus palem ni Serena. Okay sige bye, ingat ka, wika ni Joyce. Okay, ikaw din, wika ni Serena. At sumakay na nga ng bus si Serena. Nang makauwi sa inuupahang maliit na kwarto, ay agad siyang nagpalit ng damit pamasok sa kanyang part-time job, sa isang coffee shop. Sa di kalayuan lamang ang kanyang pinapasukan, kaya nilalakad lamang niya ito. Masigla siyang bumabati sa mga customers na pumapasok sa coffee shop. Ilang buwan pa lang siyang nagtatrabaho dito, at napansin niyang mga mayayaman o mapera ang kanilang mga customers, dahil sa mamahalin ng kanilang kape at mga cakes. Pagkatapos niya dito magtrabaho, ay tsaka pa lang siya kakain ng hapunan. Minsan ay nakakalimutan na din niyang kumain, dahil na din sa sobrang pagod.
Pag-uwi niya ng bahay tumawag ang kanyang mama. Hello, sagot ni Serena. Hello, iha, bakit di ka sumagot sa tinext ko sa'yo kaninang umaga? Tanong kaagad nito sa kanya. Nakalimutan ko po, pasensya na po, wika ni Serena. Okay, anyway, yun sinabi ko nga sa'yo na kailangan nating mag-usap. Kailangan mo nang makipagkita kila Don Manuel, importanteng makausap kanya anak. At, putol na wika ng kanyang mama. Pero ma, ilang beses ko ba sasabihin sa inyo, ayoko makipagkita, wika ni Serena. Iha, para sa iyo din yan. Kailangan mo nang magpakita kay Don Manuel. Nabalitaan ko na medyo lumalala na ang sakit niya. Sabi ng mama niya. Pero ma, tutol ni Serena. Wala nang pero. Pinayagan kitang magsulo dyan, kahit ayaw namin ng papa mo, kaya ngayon, ako naman ang sundin mo. Ngayong darating na Sabado, sasabihin kong pupunta ka. Wika ng mama niya. Ha, ngayong Sabado na, pero hindi pa ako handa ma. Teka, agad na wika ni Serena. Basta, pumunta ka. Kung hindi, lagot ka sa akin. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang telepono. Pero ma, habol na wika ni Serena. Napahiga na lamang si Serena sa kanyang kama at nagmaktol. Si mama naman, wika ni Serena. Matagal nang iniiwasan ni Serena na makipagkita kay Don Manuel. Dahil sa napagkasunduan ng kanyang mga magulang na ipakasal siya sa apo nito. Ito rin ang dahilan kaya siya umalis ng bahay at bumukod, dahil naiirita na siya sa kakakulit ng mga magulang niya sa kanya. Simpleng buhay lang ang gusto ni Serena, ayaw niyang maging mayaman, at kontrolin ng ibang tao ang buhay niya. Kaya naman, hindi niya tuloy alam ang gagawin sa Sabado. Mapipilitan siyang pumunta dito. Kinabukasan ay maagang pumasok si Serena sa room nila. Nanibago siya dahil hindi na siya pinagtinginan ngayon, kanya-kanyang tsikahan ang kanyang mga kaklase. Habang inaayos ni Serena ang kanyang bag, ay tsaka naman ang pagdating ni Leo. Parang slow motion ang eksena, na dahan-daang naglalakad si Leo, habang bitbit nito ang kanyang bag na ipinatong sa kanyang balikat. Ang matipunong pangangatawan nito, at makinis na kaputian na parang nagningning, kapag nasisilayan ng araw. Parang lalo pa siyang gumapo sa araw na ito, sa isip-isip ni Serena. Papalapit ng papalapit si Leo sa upuan nito. Napatingin naman si Leo sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo? Wika ni Leo, habang nakakunot ang noo. Tsaka lang natauhan si Serena. Umiling siya. Wala, maikling sagot ni Serena. At bumaling na siya sa bintana, at doon sa labas tumingin. Ha, ano ba yun? Tanong ni Serena sa kanyang sarili, habang naguguluhan habang naisip yun. Hindi ko naman siya crush, at hindi ako magkakagusto sa kanya. Wika ni Serena sa kanyang sarili, habang tinatitigan ang likod nito. Maya-maya pa ay nagsimula na ang kanilang klase. May pinagawang project ang kanilang teacher sa kanila. Pinaghati-hati sila sa tag-5 na grupo. Nagkataon naman na naging kagrupo niya si Joyce, Jenny, Charm at si Serena. Napalunok na lamang si Serena, dahil kagrupo niya si Leo, sila Charm at Jenny na sumita sa kanya kahapon. Tuwang-tuwa naman ang mga ito, nang malamang si Leo ang kanilang kagrupo, at siya lang ang hindi masaya. Pagkatapos ng kanilang klase, ay napagkasunduan nila na mag-meeting muna sa classroom bago umuwi. Oh, sino gagawin nating leader? Si Leo ba? Malambing na pagkasabi ni Charm sa pangalan ni Leo. Hay, ang arte, sa loob-loob ni Serena. Oo, si Leo na lang. Wika din ni Jenny at Joyce. Napatingin naman sa kanya si Leo. Ikaw, gusto mo ba maging leader? Tanong ni Leo sa kanya. Ha, ako? Hindi, ayoko, ikaw na lang, wika ni Serena. Okay, sige ako na lang. Pero kung ako ang magiging leader, gusto ko gawin ninyo ang lahat ng iuutos ko. Wika ni Leo. Oo, payag kami. Sabay-sabay na wika ng tatlo. Teka, anong ibig mong sabihin na lahat ng iuutos mo? Tanong ni Serena kay Leo. I mean, lahat ng gusto ko dapat gawin nyo, nang walang reklamo. Wika ni Leo. Sige, basta tungkol sa project. Wika ni Serena. Pero ngumiti lang si Leo na parang nang asar. Kaya naman parang napaisip si Serena na parang may kakaiba sa sinasabi ni Leo. Pagkatapos ay bigla nang tumayo si Leo. Sige, bukas na lang, maghanda kayo ng mga proposal nyo tungkol sa project natin bukas,
Pagkatapos ay lumabas na ng room si Leo. Napansin naman niyang kilig na kilig pa rin ang tatlo kay Leo. Bumulong siya kay Joyce. Joyce, ano ba ibig sabihin ni Leo, na dapat nating gawin? Tanong ni Serena. Hay, ano pa ba? Kung ano ang sabihin niya gagawin natin. Halimbawa, sabihin niya, gusto niya ng drinks, or sandwich ganon, wika ni Joyce. Ha, hindi naman tungkol sa project yun lok, wika ni Serena. Basta, madali lang yun. Sundin na lang natin, para gumanda ang project natin. Matalino si Leo, kaya panas yang project natin. Wag mo lang siya gagalitan, kasi baka mag-walkout yun, mahirap na. Wika ni Joyce. Ganun ba? Wika ni Serena. Sabagay, wala naman din si Serena magagawa, kundi sumunod na lang kay Leo, kapag mag-utos na ito. Oh, Serena, uwi na tayo, yaya ni Joyce. Pagkatapos ay sabay na silang umuwi.